Guys, for today's video, this is an exciting development ng Atome Credit. Bakit? Anong meron? Well, matutuwa kayo dito sa update na to kasi may panibagong way of payment tayo with the use of our Atome Credit. Yan, kung gusto nyong malaman kung ano to, well, samahan nyo ako pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yan ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yan, nasabi ko na nga sa inyo itong bagong news about Atome. And this is all about the new payment system using our Atome. So di ba we have the Atome Credit or Atome Card wherein parang it acts like sort of a credit card. You can use it to tap or you can use it to insert and enter your PIN. So ngayon, thank you Atome for this. Meron ng QR payment. So this is an evolved version na ng ating Atome Credit. And just to compare lang po si Bilis, ganito po ang usage natin kay Bilis. We need to scan the QR of Bilis in order to use the Bilis credit sa mga merchants, di ba? Now, si Atome, yun yung kulang niya. And yun na yung dinagdag niya ngayon. So, bakit maganda to? Later, ituturo ko sa inyo yung sekreto kung bakit. So, please watch until the end of this video. Bakit ba okay to? Bakit ba maganda magkaroon ng QR? Well, ganito lang yan. Hindi lahat kasi within the Philippines ay reachable ng mga Atome card natin. So, yung iba, wala talagang Atome card, pero meron silang available credit. So, hindi nila magamit. Ngayon, with the implementation ng QR, kahit wala ka ng card, pwede ka nang magbayad sa mga merchant using the QR system. And yung paggamit ng credit acts the same as your Atome card. So, kung ano yung nararanasan nating benefits na up to 0%, yes, may experience din natin yan using the QR. Siguro, masasabi ng iba? Ano makakaiba dyan sa QR? Matagal na yan. Ano exciting dyan? Well, ito na nga yung sikreto na gusto kong sabihin sa inyo. Remember, meron tayong way before na i-convert natin yung Atome Credit natin na maging cash by the use of GrabPay. So, pwede natin i-link yung Atome Card natin sa Grab and then from there, pwede tayong mag-cash in sa Grab. There are changes here and there which parang mahirap na mag-cash in kay GrabPay and yung iba nga ayaw na. So now, ito po yun. We can now use QR to transfer it sa ating Maya business or any of your merchant QRs. If ever meron kayong own bank QR, pwede rin siya doon, kaya lang merong additional fees. Ang nakikita ko po dito na walang fees ay yung kay Maya. So as long as merchant QR yan, magagamit natin ang ating Atome Credit. So ito, papakita ko po sa inyo. Hindi ko po ma-make sure sa inyo na ito ay pangmatagalan. So right now, pwede, but maybe later on, hindi na pwede. In addition po dito, please make sure na mag-double research kayo, maghanap pa kayo ng ibang resources before doing so kasi I will not be liable po in any loss of your funds. So, do this at your own risk. Again, paalala lang po, do this at your own risk. Ang requirement po dito, kung gagamitin po natin yung Maya, is meron na po kayong Maya Business na level 2. Ibig sabihin lang po nito, na-upgrade na po ang account nyo with Maya, nakapagbigay po kayo ng ID, and kung makikita nyo po yung account nyo sa Maya Business, meron po kayong access dito sa Send Money. Kasi dito po sa Send Money, dito nyo po mailalabas ang pera nyo from your Maya Business account. So, ipapakita ko po muna sa inyo yung bagong feature na to ni Atome. So, open lang po natin yung ating Atome. Ayan. Sa home po, makikita nyo na po sa ilalim yung bilog, nakalagay QRPH. Pag clinic po natin tong QRPH, i-scan na po natin yung QR. Currently, wala pong way to upload yung existing QR nyo sa phone. So, kakailanganin yung magkaroon ng dalawang phone or, primarily kasi talagang pang-scan to sa mga QR standees. So, dahil convert nga natin siya sa cash, ang kailangan po natin dito is mga dalawang phone. Yan. Para yung isang phone doon po nakalagay yung QR and then ito pong isa is yung pang-scan natin. So, basically, yan po yung location ng QRPH. Now, let's try na po
mag-convert na itong Atomic Credit. Sa Atomic Credit po natin, click lang po natin yung QRPH. Ayan. Pagka-open po natin ng QR, i-scan na po natin yung QR natin. And then, lalabas po yung pangalan ng QR. And then, i-enter na po natin yung amount. For this transaction, try natin 1,000. And then, you need to enter po yung PIN code nyo with Atome. Tapos, processing your payment. 5 until 1 second. Tapos, yan. Payment successful. So, basically, na-transfer ko na po yung 1,000 pesos doon sa aking Maya account. Ngayon, i-check po natin si Maya kung available po siya. Ito na po, nakabukas na po ang aking Maya business. Punta po tayo dito sa transaction. Ito po, February 7 today, na nirecord ko po itong video na to, receive settlement from Maya Business. Ayan, yan, 1,000 pesos po. Yan, QRPH invoice number 038294. So basically, naka-transfer na po natin sa Maya Business, and then, ita-transfer out na lang po natin. Let's say, sa aking Cbank account. So ito, pwede ko siya i-deposit sa Cbank. Enter the amount, 1,000. Choose the bank. Ayan, Cbank. Tapos, next. Right now po, free pa po bank transfer as long as na enroll nyo po ang inyong bank account dito kay Maya Business, and then click confirm. Okay, i-enter lang po natin ang OTP, then submit. Deposit to bank via InstaPay. Then, balik tayo sa transaction, deposit to bank. Yan, meron na po. So, i-check ko lang po muna quickly sa aking Cbank account. Ayan po, same February 7, 1,000 pesos. So basically, okay po to kasi kung kailangan nyo po ng cash, well, magagamit nyo po to at 0% interest. Some key things to remember, make sure po na alam nyo po yung due dates, and also check your loan agreement dun sa Atome app kasi nandun po yung ibang detalye like kung kailan nyo siya babayaran, etc. So sana po nakatulong po tong video na to sa inyo. For our question of the day, since meron ng bagong payment method si Atome with the use of QR and then cards, sa tingin nyo, which is mas convenient gamitin? Yung tap to pay ng Atomic Card or yung scan to pay ng Atomic Card? And sa tingin nyo, bakit? Anong mas okay sa inyo? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay at Mahera Kimiro 597. Sabi niya, Sir Pat, pa-shoutout po. At Mahera Kimiro 597, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta ng aking video and ng aking channel. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button. Sabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!